Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bago pa po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe na din para updated kayo sa mga next videos na i-upload ko. So for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga findings ninyo sa medical. Marami po ang nagtatanong kung halimbawa ang findings ay ito na lang MMR vaccine. So kung ito daw ang findings, fit to work na ba daw yan o hindi? So, ang sagot ko dyan, fit to work na po yan. So, yan po ang pinaka-last steps na gagawin sa pag-medical. So, kapag tinawagan kayo ng agency ninyo na kailangan nyo mag-MMR vaccine, ibig sabihin, malapit na kayong umalis niyan. Schedule na kayo niyan na mag-TECO. Or so, kukuha kayo ng visa sa TECO. So, ano yung nga ba yung TECO? Ang TECO ay ang Taiwan Economic Cultural Office, Embassy ng Taiwan dyan sa Pilipinas. So, kapag MMR vaccine na ang inyong findings, wala na kayong dapat ipag-alala kasi yan po, ibig sabihin, fit to work na po kayo. So, ano nga ba ang MMR vaccine? Bakit kailangan natin ng MMR vaccine? So, ang MMR vaccine guys, yan po ang protection natin sa mga sakit-sakit. So, kapag nag-abroad tayo, yung mga OFW, kapag paalis ng bansa, hindi po pwedeng walang MMR vaccine. So, kailangan po natin ng MMR vaccine dahil yan po ang protection natin sa mga sakit-sakit. At marami din pong nagtatanong kung ang mga findings ay sa X-ray, sa skin disease, kung makakaalis pa ba daw sila. So, ang sagot ko dyan, depende po yan sa employer kung bibigyan kayo ng waiver, kung hindi naman nakakahawa ang sakit ninyo or kung hindi naman malala ang sakit ninyo. Depende pa din yan sa employer nyo at sa agency ninyo. So, may mga bansa po, may mga country po na sobrang higpit, lalong-lalo na po dito sa Taiwan. Mahigpit po talaga dito sa Taiwan pagdating po sa medical. Halimbawa, meron kang HIPAA or mga nakakahawang sakit. So, hindi na po kayo makakaalis. At lalong-lalo na kung may scar kayo sa likod. So, kapag may scar kayo sa likod, kailangan ipa-second opinion nyo po yan sa lung center kasi sila po ang magde-decide kung nakakahawa ba talaga yung sakit mo o hindi. So, kung hindi naman siya nakakahawa, kung peklat lang naman siya, bibigyan kayo ng certificate na patunay na pwede kayong mag-abroad. So, kung ang result ninyo ay kailangan pang gamutin, kailangan pa ng gamutan, so ibig sabihin hindi po kayo makakaalis. So marami po ang hindi nakakaalis, lalong-lalo na sa may mga scar, no? Kasi may mga kasamahan ako dati na hindi po talaga siya nakaalis ng Taiwan dahil may scar po siya sa likod. So yan po ang pinaka delikado at nakakapanglumo lang kasi nakagastos ka na ng malaki tapos hindi bagsak ka pala sa medical. So, kailangan bago kayo mag-apply, siguraduhin nyo muna na healthy kayo. Or pwede magpatingin muna kayo sa lugar nyo, magpa-check up muna kayo. Kasi yan po ang ginawa ko bago ako nag-apply sa Maynila, bago ako pumunta ng Maynila. Nagpa-x-ray muna ako doon sa lugar namin at nagpa-medical muna ako doon kung wala ba akong sakit. So, sa kabutihang palad ay good naman ang result ng medical ko doon sa amin. Kaya, bumiyahe na ako sa Maynila para mag-apply. Kasi, mahirap po kasi kapag nasa malayo ka, tapos nagpunta ka agad sa Maynila, tapos nag-medical ka, tapos hindi mo alam, may sakit ka pala, bagsak ka pala. So, yan po ang pinaka una pong step na gagawin natin sa pag-abroad, yung medical. So, importante po ang medical, kailangan po healthy ang ating mga katawan. So, sa mga nagpaplanong mag-abroad guys, yun lang ang may papayo ko sa inyo. Kailangan healthy ang ating katawan at healthy din ang ating pag-iisip. So, kailangan hindi tayo nagdadalawang isip. Dapat buo ang ating loob at malakas po ang ating pananampalataya sa taas
At kailangan din po nating magtiwala sa ating sarili. Huwag po yung laging negative ang nasa ating isipan. So, be positive. Kung sa isip mo wala ka namang sakit, so wala kang dapat ikabahala. So, yun lang for today's video. Sana ay may natutunan kayo. Sa mga nagtatanong, sana ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Kapag MMR vaccine ang findings, ibig sabihin fit to work na po kayo. So, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at like na din sa aking YouTube channel. Bye-bye!